Ang ama ng batang babae, na nakaupo sa kanyang kama, ay sumisigaw, humihiling sa bagong pinuno. Please hayaan mo na sila. Sila ay mabubuting tao at pinipigilan ang iba na lumapit. Pagkarinig nito ay natakot si Sean at nagulat sa pag-iisip, na ito ay bitag, kaya naman kakaiba ang kanyang pananalita. Gayunpaman, inutusan ng bagong hepe ang kanyang mga tauhan na kunin silang lahat. Sinasabing kunin ang mga babaeng ito at kunin sila. Papatulan niya sila mamayang gabi. Ang kanyang mga tauhan ay tumatakbo patungo sa kanila, hawak ang kanilang mga armas, tumugon sa kanilang amo. Habang inaatake sila ng mga lalaki, tumakbo ang ama ng batang babae patungo sa bagong hepe, na humihiling sa bagong hepe na huwag gawin yun. Habang hinahampas siya ng hepe ng malakas at nahuhulog, nakita si Sean na ito at tumakbo patungo sa ama ng batang babae upang iligtas siya. Tinanong ang pinuno at ang kanyang mga tauhan kung ano ang kanilang ginagawa. Habang binubugbog nila si Sinon at nasugatan siya, inilabas ni Yanyo ang kanyang baril at itinutok ito sa mga tauhan ng hepe, na nagsasabi ng isa pang galaw, at papaputukin niya ang baril na ito at tatamaan siya. Gayunpaman, ang pinuno at ang kanyang mga tauhan ay nakatayo roon, at isang lalaki ang lumipat sa kanilang likuran. Ang mga lalaking tinutukan ni Yanyo ng kanyang baril ay sumigaw, na sinasabi sa kanyang mga kasamahan na huwag kumilos, pagkatapos ay tanungin sila kung gusto nilang mamatay. Nang marinig ito, lahat sila ay tumigil sa paghawak ng mga armas sa kanilang mga kamay sa kanyang likod. Samantala, ang isa sa mga lalaking may hawak ng kutsilyo sa kanyang kamay ay umatake kay King Zhu, mula sa kanyang likuran. Gumamit siya sa pamamagitan ng paglalagay ng kanyang kamay sa kanyang bibig mula sa likuran at kinaladkad siya pabalik. Nang makita ito, sumigaw si Mayo Chu, at itinutok ng lalaki ang kanyang kutsilyo kay Mayo Chun, sinabing huwag gumalaw, isang galaw pa, at duduguin niya siya ngayon din. Gayunpaman, ang lalaki, na inilagay ang kanyang kamay sa bibig ni King Zhu mula sa likuran, kinaladkad siya patungo sa pintuan at itinutok ang kanyang baril sa kanilang lahat, sumisigaw na ibinaba ang baril. Kung gusto nilang makita siyang mamatay sa harap nila, sila, ang matabang bata, ay ibinaba ang kanyang kalasag. Nang marinig ito, ibinaba ni Yanyo ang kanyang baril at kapwa sina Sinon at Mayo Chun, ay itinaas ang kanilang mga kamay, tumatawag sa pangalan ni King Zhu. Pagkatapos nito, sinimulang bugbugin ng mga punong lalaki sina Yanyo at Sinon. Sinuntok ng isa sa kanila si Yanyo, sumisigaw kung gaano siya katanga. Tinamaan ng isa si Sinon at napaatras, tinawag siyang taong mataba, mayroon siyang espesyal na sandata. Ito ay kahangahangang. Pagkatapos nito, itinali ng mga tauhan ng pinuno ang kanilang mga kamay mula sa likuran, hinawakan sila at dinala sa pinuno. Nang makita ito, tumingin ang bagong hepe kay Liu Jing, sinabing maganda ang kanyang ginawa, at ililigtas siya ng sopas pagkatapos niyang kainin ang karne. Pagkatapos ay inutusan niya ang kanyang mga tauhan na igapos ang mga babaeng ito at dalhin sila sa kanyang bahay, habang si Taba ay itinatali siya at pinapaluto siya ng mga taga-nayon. Samantala, ang ama ng batang babae ay nakaupo sa paanan ng pinuno, humihiling sa bagong pinuno at huwag niyang gawin. Sila ang kanyang mga benefactors at may mga doktor na makapagliligtas sa mga may sakit na taga-nayon. Ngunit sinaktan siya ng pinuno at sinundan siyang, sumisigaw kung gaano kalakas ang loob niyang sabihin sa kanya kung ano ang gagawin, pinaalis siya ni Liu Jing. Pagkatapos nito, inutusan ng pinuno si Liu Jing na atali ang anak na babae ni Daju at dalhin ito sa puno, at ginawa rin ni Liu Jing ang utos ng pinuno. Itinali niya ang kamay nito mula sa likod habang si Daju ay sumisigaw at bumagsak sa kanyang mga paa para hilingin na iwan niya ang kanyang anak. Pagkatapos nito, mainit na tumingin ang hepe kay Daju at bahagyang yumuko sa kanyang harapan, nagtatanong kung nagawa na ba niya ang kanyang tungkulin, at kung hindi pa niya inihaw ang matabang lalaking ito hanggang sa mamatay. Puputukin ng puno ang kanyang anak na babae, nang marinig ito, natakot si Daju at pinagpapawisan. Gayunpaman, lumilipat ang kwento sa kasalukuyang panahon, kung saan parehong tumatakbo sina Cyan at Fan patungo sa punong tahanan. Narinig ang lahat ng ito mula kay Sinon, sumigaw si Fan, nagtatanong kung ano. Pagkatapos nito, pumunta si Sisi doon at inakbayan si Sinon, habang si Sinon naman ay tumakbo palayo at sinabihan si Fan. Alam niya kung saan nakatira ang punong nayon, nang marinig ito, natahimik si Fan. Samantala, tumakbo si Daju patungo sa kanila mula sa likuran, sumisigaw na alam niyang siya ang mangganguna. Lumingon si Fan at nakakagulat na tumingin sa kanya, nagtatanong kung bakit siya dapat maniwala sa kanya.
Ang dahilan kung bakit ang kanyang kasama ay nasa panganib sa unang lugar, si Donggayu ay tumugon na siya ay nagsisisi. Siya ay tunay na malungkot, at pinagaling siya ng doktor na iyon. Hindi niya ito mabayaran, at siya ay mabuti, at ang kanyang anak na babae ay nangangailangan ng kanyang tulong. Pagkatapos nito, tumakbo si Daju patungo sa punong bahay, sinabing umalis na tayo, at makokontrol ng bagong punong nayon ang sagradong puno. Kung maantala sila, huli na ang lahat. Si Fan at Sinon ay nakatayo sa likuran nila at tumingin sa kanya. Tinanong ni Fan si Daju tungkol sa banal na puno. Si Daju, habang tumatakbo, ay tumugon na ang sagradong puno ay 1,000 taong gulang na puno na binantayan ng kanilang nayon sa mga henerasyon. Ikinwento ni Fan Daju kung paanong ang isang tao kamakailan lamang, ang sagradong puno, ay biglang nataranta at inatake ang mga taga-nayon. Dinurog ng banal na puno ang sinalakay na mga taga-nayon ngunit huminto ito nang malapit ng patayin ang bagong pinuno ng nayon. Mula noon, sinasamba na siya ng mga taga-nayon bilang pinuno nayon, sa paniniwalang kaya niyang kontrolin ang sagradong puno upang mapanatili silang ligtas. Nang marinig ito, umupo si Fan sa pag-aakalang ang banal na puno ay isang halaman na binago ng mga buto ng kadiliman. Ngunit ang mga ordinaryong tao ay hindi makokontrol ang mga mutant na halaman, maliban kung ang bagong punong nayon ay may elven mutation. Gayunpaman, dumating sila malapit sa tahanan ng pinuno. Nakatayo sa labas, itinuro ni Daju ang bahay, sinasabi sa kanila na ito ang bahay ng bagong pinuno. Mabilis na tumakbo si Fan sa bahay ng hepe, hinampas ang pinto, at sinira ang lock nito. Tumakbo rin si Sinon sa likod ni Fan, sinabihan siyang hintayin siya. Habang nakikita ni Daju na nagiging sagrado ito, sumisigaw, huwag kang dumiretso ng ganyan. Marami na siyang bodyguards. Sa kabilang panig, itinali ng pinuno sa silid sina Mii, Mie-chan, at Haring Zhu gamit ang patpat. Hinubad din niya ang mga damit nila. Itinali niya ang kamay ni Yan Yu sa kama at inihiga siya sa kama. Pagkatapos, ang pinunong walang sando ay lumipat patungo kay Yan Yu, sinabing silang apat ang pinakamagaling. Ngunit ang kanyang katawan, ang kanyang mukha, kaya niyang gawin ito sa loob ng 1 taon. Pagkatapos ay umupo ang pinuno malapit sa kanya sa kama at inilabas ang kanyang dila, sinasabing siya ang pinakamalupit, medyo maganda, mamahalin siya nito. Habang nakatali ang kamay ni Yan Yu sa kama at nakahiga siya sa kama, sinigawan niya ito na dudurugin niya ito nang makalapit ito sa kanya. Habang papalapit sa kanya ang hepe, pinindot ni Fan ang pinto ng silid, pumasok at nakita siya. Nagulat si Chief, nakita ko si Fan doon. Lahat ng mga babae ay nasa sabik at nagbubuntong hininga, at sinabi ni Haring Zhu sa kapatid na sa wakas ay dumating na siya. Sigaw ng pinuno, nagtatanong kung ano. Isang lalaki, ang kanyang mga bodyguard, at ang sagot ni Fan ay tumigil sa pagsigaw, lahat sila ay patay na. Pagkatapos nito, sinaktan ni Fan ang pinuno at itinaboy ito, sinabing sino siya na naglakas loob hawakan ang kanyang mga tao. Pagkatapos ay isa-isa niyang kinakalas ang mga kamay ng mga babae. Sinabing isuot nila ang kanilang mga damit, may tao sa likod. Habang pinuputol niya ang lubad gamit ang kanyang talem, si Yan Yu ay tumingin sa kanya, namumula, sa pag-aakalang sinabi niya lang, siya ay siya, siya ay siya. Matapos iligtas ang babae, lumapit si Fan sa pinuno at inilagay ang kanyang espada sa kanyang leeg. Nakita niyang sumigaw ang punong ito at nagtaas ng kamay, nagsasabing huwag tayong mag-usap. Inilagay ni Fan ang espada sa kanyang balikat, tinanong kung hindi siya maaaring maging supernatural na nilalang ng duwende kung niloloko niya ang mga taga-nayon. Habang nakaupo si Fan na inilagay ang talem sa balikat ng hepe, hinawakan din ng hepe ang baril sa kanyang kamay at itinago ito sa kanyang likuran. Pagkatapos ay tumayo ang hepe at itinutok ang kanyang sandata kay Fan, sinabi ng pinuno kung nagbibiro lang siya, so war. Pumunta ka sa impyerno. Habang itinutok niya ang baril kay Fan, pinutol ni Fan ang braso ng pinuno gamit ang kanyang espada. Bumagsak ang hepe, at naputol ang kanyang braso, at nagsimulang umagos ang dugo mula sa kanyang braso nang itinakda ni Fan ang kanyang espada upang salakayin muli ang hepe upang patayin siya. Dumating doon si Daju na sumisigaw ng master, huminahon ka, tumigil ka, nagmamakaawa siya sa kanya, at sumagot si Fan, na nagsasabing hindi niya makontrol ang pinuno. Hindi niya kailangang matakot sa kanya. Lumingon si Fan at tumingin kay Daju, iniisip na hindi siya natatakot sa puno. Natatakot siyang mapatay ang kanyang anak. Samantala, dumating si Liu Jing at inilagay ang kutsilyo sa anak na babae ni Daju. Habang ang kanyang anak na babae ay sinisigawan ang kanyang ama,
Siya ay natatakot at si Deng Yu ay tumingin sa kanya na may luhang mga mata. Si Li Jing, na nakahawak sa anak na babae ni Dadyu, ay sumisigaw na palayain ang kanyang kapatid ngayon. Kung hindi, papatayin niya ang batang babaeng ito. Ang hepe, nakahiga sa sahig na may putol na braso, ay tumingala kay Liu Jing, at sinabing magaling, Liu Jing, pinakitunguhan niya siya ng mabuti. Umupo si Deng Yu malapit kay Fan at hiniling sa kanya na pakalmeyan ang hepe habang si Fan ay nakatayo roon, na nakahawak ang kanyang espada sa binti ni Chief. Ngunit hindi siya pinakinggan ni Fan at hinampas ang kanyang espada, sumisigaw na patay na siya, at tumatawag din ang punong nakahiga. Sa kabilang panig, inilagay ni Liu Jing ang kanyang espada upang patayin ang batang babae, sumisigaw na muli siyang gumalaw, at papatayin niya ito. Habang inilalagay ang kanyang kutsilyo sa babae, idiniin ni Liu Jing ang balikat ng babae gamit ang kanyang kamay, at ang babae ay sumisigaw dahil sa takot. Inatake at pinutol ni Fan ang ulo ng pinuno at sinaksak ni Liu Jing ang kutsilyo sa leeg ng babae. Nang makita ito, tumakbo si Deng Yu patungo sa kanyang anak, sumisigaw. Pagkatapos nito, ang batang babae ay nawalan ng malay, at hinawakan ni Dadyu ang kanyang anak na babae sa kanyang pagtulog, sinisigawan ang kanyang anak na babae. Pagkatapos, tumingin siya kay Miao Chun, humihiling sa doktor na tulungan siya. Mahusay na sumagot si Miao Chun, huwag mag-alala, at hindi niya hahayaang mamatay siya. Pagkatapos nito, kinuyam ni Fan ang kanyang kamao at tumingin kay Deng Yu, sinasabing nasa kanyang mga kamay ang buhay ng kanyang anak, at ang kailangan lang niyang gawin ngayon ay tipunin ang mga taga-nayon sa harap ng punong sinasabi niya. Tumakbo si Deng Yu palayo doon, sinabing okay salamat, pipili siya ng mga taga-nayon ngayon. Gayunpaman, pinagaling ni Dr. Miao Chun ang babae, at pagkatapos ay tumingin si Fan sa nasugatang hepe na nakahandusay sa lupa at sinabing huwag kang magpanggap na patay, hindi niya ito nasaktan. Tumingin siyang Fan sa pinuno, na sinasabing humantong sa daan patungo sa puno. Bibigyan niya siya ng pagkakataon, bumangon ang hepe, nagpapanggap na mabuting tao. Sa sandaling tumayo ang pinuno upang tumakas, sinaktan siya ni Senon mula sa likuran, at sinabi sa kanya na sumunod sa kanyang kapatid. Kaya tumayo ka na. Pagkatapos nito, ang sagradong puno ay nagsisimulang magpakawala ng maliwanag na liwanag sa gabi, at ang traders ay lilito doon. Nang si Fan, Senon, at ang pinuno ng nayon ay pumunta patungo dito, nakita nila ang trader, ang kanilang pinuno, na nabigla. Tumingin si Fan sa traidor. Iniisip na ito ang traidor na naramdaman niya noon, ngunit isa itong pangalawang trader na tigre. Nakita ni Muyi ang puno doon, inis ka nito gamit ang kanyang salamin, at pagkatapos ay sinabi sa kanya na isa itong primitive species ng acacia, isang alien tree, at ito ay malamang na 3,000 taong gulang na. Ang 3,000 puno ng acacia ay sinasabing nagsilang ng magandang akasya. Ang espiritu ng kahoy ay hindi maipaliwanag sa siyensya ng pananaliksik ay may ilang kakaibang mga account. Tumingin si King Zhu sa puno at nakatayo doon ang taksil na trader. May tao daw sa ilalim ng puno at hindi siya inatake. Tinuro ni Chief ang traidor, sumisigaw, heto si Fan ang magaling na lalaki. Siya ang nagsabi sa kanya na gumawa ng masama, napilitan siyang gawin ito. Habang sinasabi ito, iniisip ng hepe na hindi kilala ng mga lalaking ito ang lalaking iyon, kaya siya ang sinisisi nila. Si Yan Yu ay nakatayo sa likod ng pinuno at sinabi kay King Zhu na hindi siya tao. Ito ay isang taksil na magbubukas ng isang taksil kung siya ay lalapit na may kristal na core. Ang parehong trader tulad ng noong una nilang nakilala ang kanyang kapatid, at hindi nila hinahayaan na mag-utos sa isang tao na gumawa ng masama. Lumingon si Chief at tumingin sa kanila, nakatayo roon at nakikinig sa kanilang usapan. Samantala, dumating si Deng Yu kasama ang mga taga-nayon at sinabi kay Fan na dinala niya sila at sumagot si Fan. Ang puno ay nagsimulang matanto ang maliwanag na liwanag, at ang mga taga-nayon ay nakatayo doon na nagulat, na nagsasabi sa isa't isa na ang puno ay galit na naman, mabilis silang tumakbo. Pagkatapos ay nagtakbuhan silang lahat, sumisigaw na kinokontrol ng bagong hepe ang puno. Lahat ay tumakbo, lahat sila ay mamamatay. Habang ang hepe ay tumabi kay Fan at tumingin kay Fan, naisip niyang papatayin lang siya ng puno kapag hindi niya sinisisi. Pagkatapos ay sumigaw ang pinuno, sinabing alam ni Fan ang kanyang magagawa. Kung hindi niya ito pinakawalan, papatayin niya ang puno ngayon. Nang marinig ito, hinampas siya ni Fan at itinapon patungo sa puno, tinanong kung ganoon. Well, siya ay pumasok doon at ipinakita sa kanya kung paano ito ginawa.
Sigaw ni Chief kay Fan habang nakikita niya ito, tumayo ang mga taga-nayon sa likuran niya at sinabing tapos na. Siya ay baliw sa pamamagitan ng pagtulak sa bagong pinuno at pagpapalem sa tigre. Nang malapit na ang hepe sa puno, sinaksak ng galit ng puno ang punong katawan at namatay ito. Nakikita ito, ang mga taga-nayon ay sumigaw, nagtatanong nito. Pinatay ng puno ang bagong hepe, ngunit hindi ang bagong punong kumokontrol sa magic tree. Pagkatapos nito, lumingon si Fan sa mga taga-nayon na nakatayo sa likuran niya at ibinuka ang kanyang mga braso, tinanong sila kung nakita nila yon. Pagkatapos ay sinabi niya na hindi kayang kontrolin ng punk ang puno, siya lamang ang makakapigil sa puno na mabaliw. Nagtanong ang isa sa mga taga-nayon kung kaya niya, at tumawid si Fan sa kahoy na bakod at nanatiling tahimik. Pagkatapos, isa sa mga taga-nayon na papalapit sa kanya mula sa likuran ay nagsabing papatayin siya ng sagradong puno. Mahusay ang tugon ng Fan, subukan ito at makikita niya. Pagkatapos nito, tumalikod si Fan sa taga-nayon, hinawakan ang bote ng tubig, pagkatapos ay dinadalisay ang tubig na iniisip na umaasa siya. Ang maitim na binhi ay hindi pa nakakapasok sa ugat ng puno at hindi niya ito lubos na mapino. Tumingin ang taga-nayon kay Fan upang makita kung ano ang kanyang ginagawa, at si Fan ay nakatayo doon na nakatalikod sa kanila. Habang itinatapon ni Fan ang tubig na yun sa puno, si Yan Yu ay gumagalaw patungo kay Fan, hinahayaan itong tulungan siya habang hawak ni Mo Yi ang kanyang braso at pinipigilan siya roon, sinasabing huwag maging pabigla-bigla. Kung hindi nagkakaproblema si Yang Fan, walang kwenta ang pagmamadali ng ganito. Pagkatapos ay sinabi ni Mo Yi na ang pinakamagandang gawin ay tulungan siya ng malayuan mula sa labas, at si Yan Yu na may hawak na baril ay sumagot na tama siya. Habang ang nagngangalit na puno ay gumagalaw patungo kay Fan upang atakihin siya, tumalon siya at iniligtas ang sarili. Inilabas niya ang kanyang naglalagablab na espada upang putulin ang nagngangalit, ngunit sa sandaling atakihin niya ang nagngangalit gamit ang kanyang espada, ang isa sa mga nagngangalit ay mabilis na tumakbo patungo sa kanya mula sa kanyang likuran at nakita ito at lumingon si Fan at nakakagulat na tumingin dito. Inaatake siya ng nagngangalit mula sa kanyang likod, at ang dugo ay bumulwak mula sa kanyang bibig, at siya ay bumagsak. Pagkatapos nito, bumangon si Fan at kumagat ang kanyang mga ngipin, sa pag-aakalang hindi niya alam kung ilang antas ang na-mutate ang punong ito. Ang isang entablado ay hindi maaaring maputol ito sa sandata. Tumayo si Fan, itinutok ang kanyang espada patungo sa nagngangalit na papalapit sa kanya. Ngunit sa sandaling sabihin niya ang kanyang espada patungo sa nagngangalit na putulin ito, isa pang nagngangalit ang lumapit sa kanya, mabilis na nakita ito, at nabigla. Ngunit sa pagliko niya, binaril ni Yan Yu ang nagngangalit na papunta sa kanya gamit ang kanyang baril, ngunit tumawid ang bala sa berserk, at wala itong epekto dito. Patuloy niyang tinatamaan ang bala, nagtatanong sa isang bala na maaari lamang magpalihis sa isang sanga kung anong uri ng halimaw ito. Habang si Fan ay nakatayo sa lupa, maraming berserks ang tumakbo palapit sa kanya. Sigaw ni Yan Yu na sinasabi kay Fan na tumakbo ng mabilis. Tumalon ang pamaypay patungo sa puno, tumawid sa berserk, at inihagis ang bote ng tubig dito. Pagsasabi sa kanila na hindi nila ito matatalo, hindi sila makakawala, maaari lamang nilang pagalingin ang mga nahawa ang ugat. Sa sandaling itapon niya ang tubig sa ugat ng puno, lumalabas ang usok mula sa lugar na nahawahan ng puno. Lumalabas ang usok at kumalat sa paligid ng puno at ang nagngangalit ay huminto doon at nagpapahinga. Nakita niya itong Fan na nakaupo doon na nakatingin sa puno. Gayun din, ang taksil ay nakatayo malapit sa puno. Lumapit si Yong Fan sa trader, sinabing open trade. Binuksan ng mga ngalakal ang kalakalan, tumayo doon, lumingon, at tumingin sa mga sanga ng puno na tumetalon mula sa lupa. Sa tingin niya ay hindi niya alam. Kung gagana ang panlinis na tubig, samantalahin natin ang kalituhan ng puno. Habang humihinto ang mga nagngangalit na puno doon, tinanong ni Yan Yu kung tahimik ito. Ginawa niya, sumagot si King Zhou na kapatid niya yon. Alam niyang kaya niya ito. Pagkatapos nito, tumingin si Mo Yi sa ugat ng puno, iniisip na sa wakas ay wala na sa sakit ang kawawang puno. Pagkatapos ay sumigaw ang taga-nayon, na itinuro ang mga puno, nagtatanong kung ang puno ay tumigil, at kung ang binatang iyon ay kumokontrol sa puno. Yung isa naman, yung kasama niya, sa tabi, sumagot ang kasama niya na totoo, hindi ito panaginip, saka tinanong kung nasaan si Yong Fan. Gayunpaman, si Yong Fan ay nasa mundo ng kalakalan doon habang nakikipagkalakalan, na may napakaraming goodies, at kahit 2 supernatural na job card.
Mukhang pinrotektahan ng mabuti ng baliw na puno ang trader. Pagkatapos, habang nagkiklik sa button sa pagbili ng card, sa palagay niya ay lubhang nag-iiba ang presyo ng bawat antas ng ahente ng ebolusyon. Sa kabutihang palad, nakakuha sila ng higit sa 40,000 kulay abo at 40 kristal mula sa mga leopardo. Ang airbender na ito ay isang espesyal na uri na maaaring manipulahin ang hangin at espasyo at mag-teleport sa kalawakan, perpekto para sa proteksyon ng kanyang kapatid na babae. Tungkol dito, ang trabaho ni Genie ay akma sa trabaho ni Muyi sa kanyang nakaraang buhay. Pagkatapos nito, nag-click siya sa pindutan ng paglipat ng kristal, at ang interface ay lilito sa harap niya. 41 sa 880 na kulay abong kristal ang natupok, nag-iiwan ng 34 na puti. Nakikita ng fan na ito na iniisip na ito na lang ang natitira. Mahaba pa ang kanyang lalakbayin para umasenso ang lahat, kaya hulaan niya na kailangan niyang sanayin ang lahat na lumaban at mangolekta ng mga core. Pagkatapos makipagkalakalan, bumalik siya sa nayon, nakatayo doon hawak ang kanyang espada. Ininom niya ang bote ng potion na iyon, iniisip na oras na para lumabas at harapin ang kakaibang Diyos ng punong iyon. Pagkatapos nito, tumingin siya sa puno, sinabing magpatuloy tayo habang nakatayo siya sa harapan nito, at lumabas ang usok mula sa ugat nito. Habang nakatayo, napansin niya ang boses ng mga tao sa likuran niya. Lumingon siya upang makita, at sinimulan siyang sambahin ng mga taga-nayon. Yumuko sa harap na sinasabi kay Fan na nagpakita ang Diyos, alam ng lahat na siya ang nagligtas sa kanilang nayon. Pagkatapos nito, si Muyi ay nakarating doon, at tumingin sa kanya, sinabi niyang napatahimik na niya ang Diyos ng puno. Medyo may pamahiin ang mga taga-nayon at sinasamba siya. Nang marinig ito, natahimik si Fan at hindi tumugon. Pagkatapos, tuwang-tuwang hinawakan ni Muyi ang braso ni Fan at tinanong ang kanyang kapatid kung saan siya nagpunta. Pagkatapos, tinanong niya kung kailangan niyang harapin ang kakaibang lalaki na iyon, at sumagot si Fan ng oo. Pagkatapos, binigay niya ang mga bote ng potion kina Miao Chun, Sainon, at King Zhu. Ang pagsasabi sa kanila na ito ay isang ahente ng ebolusyon sa unang baitang, at kumukuha sila ng tig-isa. Pagkatapos bigyan sila ng Evolution Agent Potion, pumunta siya kay Yan Yu at binigyan siya ng bote ng potion. Ang pagsasabi sa kanya na ito ang kanyang pangalawang baitang Evolutionary Potion, isang mas mataas na uri ng katawan ay mas madaling labanan. Nang marinig ito, nagulat siyang tumingin kay Fan. Pagkatapos ay namula siya, sa pag-aakalang binibigyan siya nito ng napakamahal na potion sa ikalawang baitang ng walang bayad. Siyang Fan ang nasa isip niya. Habang nakatayo sa tabi niya sina Sainon, King Zhu, at Miao Chun, ininom nila ang ahente ng ebolusyon sa unang baitang yun. Nagpapasalamat si Miao Chun kay Fan para sa bote ng potion na iyon, at ngumiti si Sainon, na nagsasabi kung gaano ito nakakahiya, at maraming salamat sa kanya. Sa sandaling inumin ni Yan Yu ang ahente ng potion ng ebolusyon sa ikalawang baitang iyon, nakaramdam siya ng kakaiba sa kanyang katawan. Pagkatapos ay tumingin siya sa kanyang mga kamay, sinasabing naramdaman niya ang paglabas ng kapangyarihan, at si Dakadar Miao Chun, pagkatapos inumin ang unang bote ng ahente ng potion, ay tumingin sa kanyang mga kamay. Tinanong niya kung nawala na ang pakiramdam ng panghihina. Ito ba ang kapangyarihan ng ahente ng ebolusyon? Umupo si Sainon sa isang tabi at ikinuyom ang kanyang kamao. Tinanong ang kanyang kapatid kung bakit wala itong nararamdaman. Nakapagtatakang, sinabi ni Qingzu na pakiramdam niya ay mayroon siyang maraming lakas sa kanyang mataba na katawan. Pagkatapos nito, buong pagmamahal na ipinatong ni Fan ang kanyang kamay sa ulo ni Qingzu, at ibinigay sa kanya ang Royal Class Skill Card, na sinasabi sa kanya na ang Royal Class Skill Card na ito ay para sa kanya. Sa pamamagitan nito, maaari siyang maglakbay sa kalawakan at kahit lumipad, kaya sa hinaharap, hindi niya kailangang mag-alala na mahuli ng mga kaaway. Tuwang-tuwa na nakita ni King Zhu ang card at mahusay siyang tumugon. Ang kanyang kapatid ay ang pinakamahusay. Pagkatapos nito, lumipat siya patungo kay Muyi at ibinigay sa kanya ang Elf Class Card. Sabihin sa kanya na ito ay isang Elf Class Card na sa tingin niya ay nababagay sa kanya. Makakatulong ito sa kanya na makipag-usap sa mga halaman at hayop at magkaroon ng iba pang mga espesyal na pagkakaiba-iba. Kaya ito ay magiging perpekto para sa kanya. Tuwang-tuwang na replay ni Muyi ang card at maraming salamat sa kanya. Sa pamamagitan nito, matutulungan din siya nito sa mga darating na laban. Matapos makuha ang mga card na iyon, natagpuan ni Muyi at King Zhu ang kanilang sarili sa ibang mundo,
at nakatuklas ng ilang enerhiya at mahika sa kanilang mga kamay. Pagkaraan ng ilang oras, tumayo si Muyi sa harap ng sagradong puno. Ipinaliwanag sa kanya ng Tris na nalilito siya at hindi niya makontrol, ngunit atakihin ang lahat ng mga mutated na bagay sa paligid nito. Ngunit nang bumalik siya sa kanyang katinuan, pinagsasamantalahan ng bagong punong nayon ang mga taga-nayon gamit ang pangalan nito, at gusto rin siyang kontrolin ng mga taong iyon. Nagalit iyon sa kanya, mabuti na lang at hindi nasaktan ang kanyang kaibigan, at tinulungan din niya itong bumalik sa kanyang katinuan. Samantala, ang maliit na balang ay lumabas sa puno at nakita ito. Nagulat si Muyi. Sa sandaling lumabas ang maliit na balang, sinabi sa kanya ng puno na maaari niyang kunin ito. Makakatulong ito sa kanya sa hinaharap. Ang maliit na balang ay natatakpan ng berdeng ilaw, at ang mga kinatatayuan nito ay lumapit sa mga mata ni Muyi sa hangin. Si Muyi ay nakakagulat na tumingin dito. Pagkatapos ay sinabi ng puno na malakas ang sanga na nararamdaman niya, at maaari niyang gamitin ang mga ito bilang sandata. At pagkatapos ay si Muyi na nakatingin sa sanga ay tumugon, "Okay, salamat, banal na puno." Pagkatapos ay pinili niya ang sanga na iyon, at si King Zhu ay nakatayo doon. Nakita ito, at tuwang-tuwang sinabi ni Sister Muyi na kamangha-mangha, nakipag-usap siya sa sagradong puno. Si Muyi na may hawak na sanga na puno ay sumagot na hindi, lahat ito ay salamat sa tulong ni Yongfan. Si Yongfan ay nakatayo sa malayo at nakakagulat na nakatingin sa kanila, iniisip kung ano ang ginagawa nila doon. Lumapit sa kanila ang Fan. Ipinakita sa kanya ni Muyi ang maliit na balang, at sinabi sa kanya ng punong sanga na ibinigay sa kanya ng banal na puno ang espiritong ito, at hiniling din sa kanya na kunin ang mga sanga upang makagawa sila ng mga sandata gamit ang mga ito. Tumingin si Fan sa puno, sinasabing ito ay isang tier 3 na espiritu, kung gayon ang banal na puno ay dapat na hindi bababa sa tier 3 at mas mataas. Hindi nakakagulat na ganito katikat ang labanan. Tumingin si Fan sa maliit na balang malapit sa balikat ni Muyi, at sinabing may malaking potensyal ang espiritong ito. Kaya, dapat niyang sanayin ito ng mabuti. Malaking tulong ito kapag may laban. Pagkatapos nito, humakbang si Fan sa unahan, hinugot ang kanyang apoy na espada mula sa kanyang gintong singsing, at pagkatapos ay bahagyang lumiko. Sinasabi sa kanila na kung tapos na ang lahat, huwag na tayong mag-aksaya pa ng oras at umalis. Habang nauuna si Fan na umalis, isang taga-nayon ang mabilis na tumakbo papunta sa kanya, at pinahinto siya doon, na nagsasabing maghintay. Siya ang benefactor ng village nila, kaya please stay muna sila para sa isang hapunan ngayong gabi. Nang marinig ito, si Fan ay nakakagulat na tumingin sa mga taga-nayon, at pagkatapos ang maliit na batang babae, ang anak ni Daijio, ay hinawakan ang kamay ni Mei Ochun at hinayla ang kanyang kamay, na humihiling na manatili siya doon. Kahanga-hanga ang galing ng kanyang tiya sa pagluluto. Nang marinig ito, mabilis na lumingon si Sainon, nagtatanong kung ganoon kasarap ba sila. Sa natutubigang mga bibig, parehong iginiit ni na Sainon at King Zhu na manatili doon si Fan ngayong gabi. Sumagot si Fan at pagkatapos ay mananatili silang lahat doon. Gayunpaman, kumakain sila ng hapunan at panggatong sa gabi, at pagkatapos ng hapunan, sumasayaw sila upang magsaya. Pagkatapos ng sayaw at kasiyahan na iyon, umupo sila doon. Umupo si Mei Ochun malapit kay Fan habang hawak ni Fan ang baso ng alak. Umupo doon si Mei Ochun at sinabing kung walang apocalypse, gusto niyang manatili silang ganito magpakailanman. Iniinom ni Yongfan ang alak at tumingin sa kahoy na panggatong, iniisip na pahalagahan ang kaligayahan ng sandaling ito habang kayapa nila. Sa lalong madaling panahon, papasok sila sa Dichuan City, kung saan magsisimula ang tunay na labanan, 100 ang walang katapusang paakit at pagdurusa. Makalipas ang kalahating buwan, sa isang lugar sa Dichuan City, habang nasa sasakyan sila, umupo si Muyi sa likurang upuan. Dichuan City ba ito? Kalahating buwan na ang nakalipas, at ang mga araw na ito ay parang pinakamasamang bangungot sa buhay niya. Biglang huminto ang sasakyan at umupo si Sainon sa driver's seat at sinabi sa kanila na wala ng gasolina ang sasakyan na ito, at dapat nilang lockerin ang natitirang bahagi ng daan. Habang nakaupo si Sisi sa balikat ni Sainon, gumagawa ng ingay, narinig ang sinabi ni Sainon kay Muyi, na maraming problema sa paglalakbay. Buti na lang at kasama nila si Yongfan. Kung hindi, lahat sila ay patay na ngayon. Gayun din, mas naging pamilyar sila sa kanilang mga kakayahan at kakayahan. Si Yeonyu ay nakaupo doon na iniisip ang tungkol sa kanyang mga magulang at iniisip din na siya ay sa wakas naroon.
Nitong nakaraang buwan, marami na siyang naranasan at mas malakas na siya ngayon. Huminto ang kanilang sasakyan doon sa kalsada at lahat sila ay bumaba sa sasakyan. Pagkalabas na pagkababa nila sa sasakyan, sinasalakay sila ng mga zombie. Ngunit sa oras na ito, lahat sila ay mas malakas. Tumalon si Haring Zhu at hinarap sila. Inilabas niya ang kanyang dila at tinamaan ng zombie, sinabing nag-space out siya ngayon, ngunit hindi pa rin siya nito mahuli. Nakuha ni King Zhu ang Royal Skill Teleport gamit ang card at bote ng potion na iyon, tumalon, at tinamaan ang mga zombie. Samantala, pinatay ni Yon Yu ang zombie. Dahil marami pang zombie, si Mu Yi ay nakatayo sa harapan ni Miao Chun upang iligtas siya habang tumatakbo ang zombie patungo sa kanila. Nakatayo sa harap ni Miao Chun upang iligtas siya, inutusan ni Mu Yi ang kanyang maliit na balang na salakayin ang zombie. Inaatake ng maliit na balang ang zombie gamit ang tier 3 magic stabs nito, ang magic arrow nito sa katawan nito, at pinapatay ito. Habang pinapatay nila ang mga zombie, isang zombie ang tumalon patungo sa Sinon, umuungal. Habang tumetalo ng zombie malapit sa Sinon para umatake, si Mu Yi ay nakarating doon mula sa kanyang likuran, na sinasabi kay Sinon na mag-ingat. Iyon ay isang tier 2 zombie. Si Mu Yi, kasama ang kanyang salamin, ay iniska ng zombie, at pagkatapos, habang nanonood, nakakagulat siyang nagtanong kung bakit may tier 2 zombie sa pasukan ng Dishwan City. Samantala, nilikha ni Sinon ang kanyang magic shield para protektahan ang kanyang sarili at ang mga babae. Habang papunta ang babae sa likuran ni Sinon, nakatayo siya doon sa harapan nila, hawak ang mahiwagang kalasag na iyon. Si Sinon, hawak ang kanyang magic shield, ay nagsabi na itong level 2 guardian shield na ibinigay sa kanya ni Brother Fan ay sapat na para harapin ang bagay na iyon. Itinutok ni Yon Yu ang kanyang baril patungo sa mga zombie at sinabing kaya niyang harapin ang mga ito sa kanyang mahabang hanay na pag-atake, kaya nakipag-ugnayan siya sa kanila habang papunta sila doon. Si Miao Chun mismo ang nagdagdag ng kanyang punto, na sinasabing malinaw ang lahat doon, at narinig ni Sinon ang sagot nilang lahat, at pagkatapos ay naghahanda na siyang lumipat. Hahawakan niya ito doon. Pagkatapos nito, lahat sila ay umatake sa tier 2 zombie. Umupo si Mu Yi sa likod ni Yon Yu at sinabing naghanda na siyang bumaril habang nakatayo doon si Yon Yu na nakatutok ang kanyang baril patungo sa zombie. Pagkatapos ay sinabi ni Mu Yi na aabalahin niya ang zombie sa pamamagitan ng kaunting pag-atake ng balang doon sa zombie. Naiintindihan naman ang sagot ni Yon Yu. Ayon sa utos ni Mu Yi, inatake ng kanyang maliit na balang ang zombie gamit ang berdeng magic arrow nito. Gayunpaman, lahat sila ay sama-samang umatake sa tier 2 zombie at pinatay ito. Nakikita niyang nagmumula sa likuran nila ang fan na ito at pumapalakpak, na nagsasabing bumubuti ang kanilang teamwork. Hindi masama, lahat sila ay lumingon at tumingin kay Fan, at si Fan ay nakatayo roon at tumingin sa kanila, sa pag-aakalang sila ay bumuti ng husto sa loob lamang ng kalahating buwan. Hindi niya ito inaasahan. Pagkatapos nito, si King Zhu, gamit ang kanyang royal skill, ay tumalon mula roon patungo sa direktang malapit sa zombie, habang nakatayo siya kasama si Yon Yu sa malayo mula sa zombie. At pagkatapos ay nakuha niya ang kulay abong kristal na core mula sa ulo ng zombie na yon. Matapos makuha ang kristal na iyon, mabilis siyang gumalaw patungo kay Fan at binigay sa kanya ang crystal core na iyon at sinabing kapatid, mayroong crystal core. Nang nakita niya ito, tinatapik ni Fan na ito ang kanyang ulo ng buong pagmamahal, na nagre-reply na mahusay siya. Nang marinig niya ito, ngumiti siya at inilabas ang kanyang dila. Habang nag-uusap silang dalawa, may bumaril kay Fan mula sa likuran, nakita ang bala na paparating sa kanya, at naisip niya na ito ay isang ambush. Gamit ang kanyang royal skill teleport technique, hinawakan ni King Zhu si Fan at mabilis na tumalon mula roon, at pagkatapos ay nailigtas niya ang kanyang kapatid. Pagkatapos, nakatayo sa di kalayuan habang hawak ang braso ni Fan, tumalikod siya at sinabing hindi ito para gumawa ng palihim na pag-atake sa kanyang kapatid. Si Mu Yi, gamit ang kanyang salamin, ay tumingin sa direksyon ng kalaban, at pagkatapos ay sumigaw siya. Sinabihan si Yon Yu na ituro sa unahan. Ang kalaban ay nasa kanyang 2 o'clock direction. Ang ibig sabihin ni Yon Yu ay ang kanyang putok ng baril at humakbang pasulong patungo sa direksyon bilang tugon nito. Habang nagtatago ang batang babae doon hawak ang kanyang baril, binaril ni Yon Yu ang babae, at ang babae bilang ganti ay palapit din sa kanya. Pumatok si Yon Yu at tumama ang bala sa braso ng dalaga.
Sigaw ng dalaga sa sakit at pinaikit ang mga mata. Samantala, dumating si Yonyu malapit sa babae at itinutok ang baril sa kanya. Tanungin kung sino siya, at sino ang nagutos sa kanya na salakayin sila. Ang batang babae ay lumabas at tumayo sa kanilang harapan, pinapanatili ang kanyang kamay sa kanyang sugat, at sumagot na patayin siya kung gusto niya. Pagkatapos ng lahat, siya ay isang grupo ng mga hamak na nagnanakaw ng ibang tao. Habang nakatayo roon ang batang babae, tumingin si King Zhu sa kanya at sinabing nakababatang kapatid na babae, hindi nila siya ninakaw, gayunpaman, sinisiraan niya sila ng ganoon. Pagkatapos ay itinuro ng dalaga si Fan at sumigaw na kinuha ng lalaki ang halimaw na kristal na pag-aari niya. Pagkatapos ay galit niyang ikinuyom ang kanyang kamao at tinawag na ang tier 2 na zombie na napatay nila. Sinusubaybayan niya ito sa nakalipas na 5 araw, at ngayon ay kinuha niya ang halimaw na kristal. Pagkatapos ay nagsimulang umiyak ang batang babae, na nagsasabing gusto niyang ipagpalit ng halimaw na kristal ang gamot para sa kanyang kapatid, at kinuha niya ito. Mamamatay ang kapatid niya, kaya patayin mo siya. Wala siyang silbi, ni hindi niya mailigtas ang kapatid niya. Nang marinig siya, tumingin si Yonyu kay Fan, sinasabing maaaring nagsasabi siya ng totoo. Isa pa, mula siya doon, at maaari niyang dalhin sila sa paligid ng lungsod, kaya bigyan siya ng kristal bilang bayad sa paggabay sa kanila. Nakatingin si Fan kay Yonyu, pagkatapos ay sinabi niya hindi ba mas mahusay na magkaroon ng isang taong nakakaalam sa terrain na ito. Si Fan, na nakatingin sa babaeng iyon, ay nag-iisip sa kanyang nakaraang buhay, may 2 makapangyarihang magkapatid na babae sa lungsod ng Dichuan. Sila ay makapangyarihang mga gumagamit ng elemental na kakayahan, hindi ito maaaring nagkataon lamang. Pagkatapos nito, tinanong ni Fan ang babaeng iyon ang kanyang pangalan, at inilagay niya ang isang kamay sa kanyang puso at sumagot na maaari siyang patayin kung gusto niya. Ngunit siya ay isang lalaki na si Chu Ziyo at hinding-hindi siya magmamakaawa sa kanya. Tumutulo ang pawis nitong si Fan, iniisip ano ang swerte niya ngayon. Ito ay isang bagay. Pagkatapos nito, tinanong ni Fan si Chu Ziyo kung ang kanyang kapatid ay si Ziyo Wu Yun, at nakakagulat na nagtanong siya kung bakit alam niya ang pangalan ng kanyang kapatid. Tumabi si Yonyu, nagulat sa pag-aakalang alam ni Fan ang pangalan ng kanyang kapatid. Ang kanilang lungsod ay higit sa 1,000 kilometro ang layo mula sa lungsod ng Dichuan. At sa ekspresyon ng babaeng iyon, tila wala siyang ideya kung sino si Yang Fan. Pagkatapos ay humalukip-kip siya, iniisip ang tungkol kay Yang Fan at kung anong mga sekreto ang kanyang itinatago, habang si Yang Fan ay nakatayo doon at iniisip ang kanyang nakaraang buhay. Ang 2 kapatid na babae ay napakalakas, bagaman maaari lamang nilang maabot ang tier 8 kapag naglalaban. Kahit na ang tier 9 na halimaw ay hindi magkakaroon ng pagkakataon laban sa kanila, at magiging malaking kawalan kung hindi natin sila tutulungan. Pagkatapos nito, lumapit siya kay Chu Ziyo, nagtatanong kung maaari niyang dalhin ang mga ito sa kanyang kapatid, at pagkatapos ay sasabihin sa kanila na mayroong manggagamot sa kanilang grupo. Baka mapagaling nila ang sakit ng ate niya. Narinig ito, tumingala si Chu Ziyo kay Fan at sumigaw, bilang ganting hindi na niya kukunin ang isang gangster na tulad niya para makita ang kanyang kapatid. Pagkatapos ay nagtatanong siya kung paano may ganoong kakayahan ang mga tao. Siguradong sinusubukan nilang hulihin ang kanyang kapatid at pagnanasa sa kanyang kagandahan. Pagkatapos nito, inihagis ni Fan ang tier 2 na kristal na zombie patungo sa kanya, na nagsasabing may hinahanap sila sa lungsod. Gusto nilang makipagtulungan sa kapatid niya. Kung hindi siya maniniwala sa kanila, maaari niyang itago ang halimaw na kristal na ito bilang deposito. Sinalo ni Chu Ziyo ang kristal na iyon, pagkatapos ay hinawakan ito, tinanong niya, kahit na ito ay isang korporasyon, kung ito ay isang puting kristal, kung ibibigay ba niya ito sa kanya ng ganoon. Doon sa lungsod na ito na may ganitong kristal, maaari siyang makakuha ng hindi bababa sa 5 level isang evolver bilang kanyang mga bodyguard. Lumingon si Yang Fan at tumingin sa isang tabi, na tumutugon na isa lang itong puting kristal. Pagkatapos ay bahagyang yumuko si Yonyu bago ngumiti si Chun Ziyo, na sinasabing hindi lamang tinutulungan ng kapatid na babae ang kanyang sarili, kung mapapagaling ng kanyang kaibigan ang sakit ng kanyang kapatid, magagawa din niya ito. Upang makatipid ng maraming kristal sa hinaharap. Bukod pa rito, bago sila sa lungsod na ito at nagtatanong kung saan sila makakahanap ng mga taong handang tumulong sa kanila. Pagkarinig nito, mahusay na sumagot si Chu Ziyo, okay lang iyon tapos may deal sila. Pagkatapos nito, dinala niya silang lahat.
Habang nasa daan, sinasabi sa kanila na sundan siya. Pagkatapos ay humakbang sa unahan, lumingon siya, nagtatanong kung sinusubukan nilang linlangin sila. Pagkatapos ay naaalala na maraming malalakas na tao kasama ang kanyang kapatid na babae. Habang naglalakad siya papunta sa bahay niya, sinundan din siya ng mga ito. Habang nasa daan, pinaikit niya ang kanyang mga mata, iniisip na wala siyang pakialam kung ito ba ang mabubuti o masasamang tao. Wala siyang mahanap na anumang lunas kahit na nag-alok ng maraming kristal, kaya hanggat may iligtas nila ang nakatatandang kapatid na babae, hindi magiging malaking problema ang pakikitungo sa kanila. Pagkaraan ng ilang sandali ay nakarating na sila malapit sa mga gusali. Itinuro ni Chu Zio ang gusali, sinasabi sa kanila na nasa unahan ang kanilang underground base. Ang mga halimaw ay hindi makakapasok kaya ligtas doon at pagkatapos ay dumating sila. Nakatayo sa labas ng pintuan ng kanyang tahanan, kumatok siya sa pinto, sinabing binuksan niya ito. Nakatayo sa labas ng kanyang tahanan, nagsimulang kumikinang ang singsing ni Fan. Nakikita niya ito at nakakagulat na iniisip na nagre-react ang singsing, ibig sabihin ay may mga traidor sa paligid. Binuksan ng kapatid ni Chu Zio ang pinto at 2 gwardya ang nakatayo sa likuran niya. Pagkatapos buksan ang pinto, tinanong siya ng kanyang kapatid na babae kung nasaan siya. Pagkatapos ay sinabi niyang hindi niya siya mahanap sa nakalipas na 5 araw, at halos siya ay nag-alala kung namatay na ba siya. Pagkatapos ay tumingin sa kanilang lahat, tinanong niya kung sino ang mga taong ito, kaibigan at kalaban, habang ang kanyang mga bantay ay naglalabas ng kanilang mga baril at nakatutok sa kanila. Sa sandaling itinutok ng mga gwardya ang mga baril sa kanila, nilikha ni Sinin ang kanyang mahiwagang kalasag sa harap nila, na nagtatanong kung ano ang kanilang ginagawa. Pagkatapos nito, tinanong siya ng kanyang kapatid na babae kung tama ba siyang dinukot ng mga ito, at tumugon si Chu Zio habang ipinapakita ang kristal na iyon sa kanyang kapatid, walang nakatatandang kapatid na babae. Nagkamali siya, mabubuting tao ito, at nanghuli siya ng mga halimaw at tinulungan siya nitong pumatay ng level 2 na zombie. Binigay pa ang halimaw na kristal ng zombie na iyon. Nakita niya ito at nagulat ang kanyang kapatid. Pagkatapos ay tumugon siya na nakita niya na dahil kaibigan sila ni Chu Zio, papayagan niya silang pumasok sa loob. Pagkatapos ay pinahinto niya ang kanyang mga bantay at inutusan silang itago ang kanilang mga baril. Pagkatapos nito, tumayo si Ziyu Wuyun sa tingin kung sila ang mga masasamang tao, si Ziyu Wu ay hindi nasaktan. Maliban na lang kung may pinaplano silang malaki, at sa ngayon, makipaglaro muna tayo. Pagkatapos nito, tinanong ni Chu Zio ang kanyang kapatid na babae tungkol sa kanyang pinsala, at pagkatapos ay lumingon siya at itinuro si Fan at ang kanyang mga kasama. Siya at ang kanyang kapatid na babae ay pumunta sa lungsod upang maghanap ng isang tao at nais silang makasama. Pero ang importante may healer sila sa grupo nila. Nang marinig ito, ngumiti si Ziyu Wuyun na nagre-replay sa kanyang kapatid. Siya, isang hanggal na batang babae, isang level 1 na manggagamot, ay hindi makapagpapagaling sa kanyang pinsala. Pagkatapos ay ipinakita sa kanya ni Chu Zio ang mga kristal, sinabing bibigyan sila ng halimaw na kristal kahit na hindi nila siya mapagaling. At maaari nilang ipagpalit ito sa isang trader para sa panlunas upang gumaling ang kanyang pinsala. Nang marinig ito, buong pagmamahal na tinapak ni Ziyu Wuyun ang ulo ng kanyang kapatid, sinabing hindi ito pinsalang mapapagaling sa pamamagitan lamang ng paggamit ng mga halimaw na kristal. Nang marinig ito, pinaikit ni Chu Zio ang kanyang mga mata at tumingin sa ibaba, nire-reply ang kanyang kapatid. Hindi niya ito sineseryoso, tinalo siya ng level 2 zombie. Kahit na siya ay makapangyarihan, hindi niya ito kayang labanan ng matagal. Samantala, ang bantay ni Ziyu Wuyun ay nakatayo sa likuran niya na lumuluha ang mga mata at sinabi sa pangalawang pinuno, hindi yun totoo. Siya ang dapat sisihin. Tumingin siya sa kanya at pagkatapos ay kinuyam niya ang kanyang kamao at pinaikit ang kanyang mga mata, sinabing wala siyang silbi. Last time nung naghunting sila, inatake siya ng level 2 zombie. Ipinagpalit ng pangalawang pinuno ang lahat ng mga kristal para sa level 2 antidote upang mailigtas siya. Kasama ang kristal mula sa level 2 na zombie. Pagkatapos nito, tumingin si Chu Zio sa kanyang kapatid, nagtatanong kung sabik na ba siyang mamatay, at tumingin si Fan sa kanila at nag-iisip ng panlunas. Sa pagkakataong ito, ang traders ay nagbebenta ng mga potion na pang-decontamination. Pero ano itong kakaibang pakiramdam na nararanasan niya? Pagkatapos ay nakatayo doon si Fan na nakatingin sa didem na ibibigay niya, sinasabing ang halimaw na kristal na inaalok nila sa kanila.
Pero may isang kondisyon siya. Gagamitin niya ang trader. Nang marinig siya, tumingin sila sa kanya. Narinig siya ni Zhao Wuyun na nagtanong kung kailangan pa ba nila ng 4 na puting kristal, katumbas ng 4,000 na kulay abong kristal. Ganun ba karami ang mga kristal na dala niya? Ang pagdinig sa puntong ito ay nagpapakita sa kanya ng 4 na puting kristal na nagsasabi doon, ngayon dalhin siya sa taksil, nakita niya ang 4 na puting kristal sa kanyang kamay, at siya ay namangha. Pagkatapos ay tumingin kay Fan, sa tingin niya ay mayroon itong 4 na puting kristal, at ibinigay niya ito sa kanya ng casual. Bakit ang ganda niya? Tinutulungan din niya ang kapatid niya. Pagkatapos ay tumingin si Zhao Wuyun kay Fan at nagtanong kung halos hindi nila kilala ang isa't isa, ngunit tinutulungan niya sila. Anong ulterior motives mayroon siya? Sumagot ang Fan na gusto niyang marinig ng kanyang kapatid na babae na namumula ang magkapatid na babae at mabigla kapag nasiyahan sila sa kanila. Nang marinig ito, inabuso ni Mayo Chun si Fan sa kanyang isip, sa pag-aakalang sinabi niya ang parehong bagay sa kanya noon, at ngayon ay ginagamit niya ang parehong panlilinlang sa kanila. Nakatayo si Sainon sa likuran niya, nagulat, isinasaalang-alang si Kuya Fan, ano ang ginagawa niya. Naikayam ni Yan Yu ang kanyang kamao at nagalit, sa pag-aakalang si Yang Fan ay walang sapat na mga babae sa kanilang koponan. Gayunpaman, ngumiti si Fan at tumingin sa singsing sa kanyang kamay na kumikinang. Pagkatapos nito, sumagot si Fan na narinig niya na si Zhao Yun ay isang elemental ability user, at ang kanyang team ay walang elementalist. Bukod dito, kailangan nila ng lokal na gabay upang tulungan sila. Nang marinig ito, tumayo ang mga kasama niya sa likuran niya at nagulat. Tumayo si Yan Yu sa likuran niya at nagtanong kung saan niya narinig yon. At bakit hindi niya alam ang ganoong impormasyon? Nakakagulat na sabi ni Sainon kay Kuya Fan, siguradong marami siyang alam. Pagkatapos nito, tinanong ni Zhao Yun kung handa silang tulungan siya kung mabayaran niya sila ng Monster Crystal. Then she asks, kailangan bang sumali sa team niya? Pagkatapos ay sinabi niya na sa kasalukuyan sa Dishwan City, mayroong humigit kumulang 20 organisasyon, malaki at maliit. Marami ang gustong kumalap sa kanila ngunit mas gustong magdesisyon at manindigan ng independyenta. Pagkatapos nito, dinala sila ni Zhao Yun sa mga ngalakal. Habang nasa daan, lumingon siya at tumingin kay Fan, tinatalakay ang bagay ng negosyante. Hindi siya pinapayagang ibunyag ito sa sinuman dahil hindi lang ito isang lifesaver sa kanila, kundi pati na rin ang kanilang tanging pinagmumula ng mga supply. Tama ang sagot ng Fan. Pagkatapos ay itinuro niya sa unahan ang sinabi kay Fan na yun ang mga ngalakal. Habang nasa sekretong sulok ng silid ang mga ngalakal, tumingin si Fan sa mga ngalakal, sa tingin niya ay isang level 2 na negosyante. Nagtataka siya kung mayroon siyang panlunas, pagkatapos ay nakatayo roon, sinabihan sila ni Fan na maghintay doon, at mag-isa siyang humakbang patungo sa mga ngalakal. Pagkatapos makalapit sa trader, sinabihan siya ni Fan na ipakita sa kanya ang mga deal. Ang Fan ay pumapasok sa mundo ng kalakalan, kung saan ang negosyante ay nag-aalok sa kanya ng mga deal. Isa-isa niyang tinitingnan ang profession card. Habang sinusuri ang lahat ng card at potion, sa palagay niya ay may mga professional na card at evolutionary potion. Ang mga tao sa baseng ito ay talagang napakahirap. Sa kabutihang palad, nakakolekta sila ng maraming kristal sa nakalipas na 2 linggo. Ngunit maaari bang gamutin ng decontamination potion na ito ang impeksyon mula sa mga zombie? Pagkatapos ay bumili siya ng isa sa mga bote ng decontamination potion, sa pag-aakalang may masasabi si Mui pagkatapos itong suriin. Pagkatapos ay ipinasok niya ang Level 1 Decontamination Potion X1, Level 2 Evolution Potion X1, at Level 1 Ice Soul Profession Card X1 sa shopping cart. Sa pag-iisip, na maaari niyang isama ang magkapatid na Chu sa koponan ng card na ito, ngunit kung ayaw pa rin nilang sumali. Pagkatapos ay hindi niya ito ibibigay sa kanila, at hindi nila siya masisisi sa pagiging makasarili. Sa pahayag na ito, kailangan munang isipin ng lahat ang kanilang sarili. Pagkatapos ay isaalang-alang na ito ay halos parehong halaga sa oras na ito. Hindi yun malaking bagay, ngunit hintayin siya ni Xiao Ao. Siya ay darating para sa kanyang ulo. Gayunpaman, kumpleto na ang deal. Nakatayo roon si Fan at nagulat siya nang pumasok sa tenga niya ang boses. Ang lalaki, ang kanilang bodyguard, ay sumisigaw na humihiling kay Chu Xiao na pumunta at patayin siya, dahil siya ay magiging isang zombie. Nang marinig ito, mabilis na bumalik si Fan, nagulat nang makita ang kapatid ni Chu na nakaupo sa sahig. Ang pinsala ni Xiao Yun ay kumakalat sa kanyang braso.
Ang lahat ng kanyang mga kasama ay nakatayo sa likod ng kalasag ni Sinon habang nililikha ni Sinon ang kalasag na may dingding at ikinulong ang lalaking iyon sa kalasag. Nakatayo sa tabi ng kalasag na may hawak na baril, sumigaw si Yan Yu. Nagtatanong kung paano naging zombie ang lalaking iyon, ngunit hindi niya kinuha ang antidote. Nang makita ito, tumayo si Fan, tumingin sa lalaking iyon, at sinabing hindi ito maganda. Kung magpapatuloy ito, magiging level 2 zombie na siya. Binaril ni Yan Yu ang lalaking iyon gamit ang kanyang baril, na sinabihan silang lahat na pumunta sa likuran niya. Pagkatapos ay binaril niya, at ang lalaking iyon, na naging zombie, ay nagsimulang umungal. Gayunpaman, hindi naapektuhan ni Yan Yu ang zombie na iyon, at mabilis itong tumakbo patungo sa kapatid na si Chu at nakitang sumigaw si Yan Yu na aatakihin niya ang magkapatid na Chu. Parehong nakaupo sa sahig ang magkapatid na babae ni Chu habang nakatalikod sa zombie na iyon. Nakita ito, si Haring Zhu, gamit ang kanyang royal skill teleport, ay tumakbo patungo sa kapatid ni Chu upang iligtas sila. Sa sandaling ibinaling ni Chu Xiao ang kanyang ulo, nagulat siya nang malaman na ang lalaki ay naging zombie, at pagkatapos ay nakakagulat na tinanong niya kung ano ang nangyayari. Hindi ba niya sinabi sa kanya na siya ay uminom ng antidote? Ang kanyang kapatid na babae ay tumabi sa kanya, tumingin sa isang tabi, at tumugon na ang antidote ay hindi gumana. Parang tapos na ang lahat kapag nasaktan sila ng zombie. Habang mabilis na tumakbo ang mga zombie papunta sa kanila para patayin sila, dumating si Haring Zhu bago pa sila maabot ng mga zombie at hinawakan silang dalawa, sumisigaw kung ano ang ginagawa nila. Bilisan. Ang zombie ay umungal at akmang sasalakayin si Haring Zhu. Nakita niyang natakot ang zombie na malapit sa kanya at naisip, huli na ang lahat. Nang iabot ng zombie ang kanyang kamay kay King Zhu, dumating si Fan at pinutol ang braso ng zombie gamit ang kanyang apoy na espada. Pagkatapos nito, galit na humakbang si Fan patungo sa zombie at pinutol ang kanyang ulo gamit ang apoy na espada. Habang si Fan ay nakatayo roon at ang kanyang mga mata ay nangingitim dahil sa galit, si Haring Zhu ay nakatayo sa kanyang likuran, lumingon at ngumiti. Sinabing kapatid, alam niyang darating siya. Lumingon si Fan at galit na tumingin sa kanya, na nagsasabing tandaan mo ito. Hindi siya pinapayagang ipagsapalaran ang kanyang buhay ng ganoon. Ang pagkakaroon ng kapangyarihan ay hindi nangangahulugan na siya ay hindi magagapi, kaya maging mas maingat sa susunod, natatakot siyang sumagot. Pero kuya, mabilis na lumapit sa kanya si Fan at niyakap siya, sinabing ayaw na niyang mawala siya muli, at nakakagulat na sumagot ng okay. Habang yakap-yakap ang kanyang kapatid, inisip ni King Zhu na ang muling pagkatalo ay dahil sa nangyari noong nakaraang pagkakataon. Pagkatapos nito, binigay ni Fan ang bote ng Gayuma kay Mai, sinabihan siyang gamitin ang kanyang kakayahan at pag-aralan ang mga nilalaman nito, at pagkatapos ay sasabihin niya sa kanya kung ito ay ginagamit. Hawak niya ang bote ng potion na iyon at tumugon sa pagtatanong tungkol dito. Pagkatapos ay humakbang si Fan patungo kay Xiao Yun, nagtatanong kung ayos lang siya. Umupo si Chu Xiao sa tabi niya, sumisigaw. Tumingin siya kay Fan, sinasabing hindi siya maganda, magiging zombie ang kanyang kapatid tulad ni King Jun. Si Chu Xiao ay umiiyak habang sinasabi kay Fan na walang silbi ang antidote. Sa pag-una sa kanila, pinaikit ni Xiao Yun ang kanyang mga mata at hiniling sa kanyang kapatid na patayin siya. Hinawakan niya ng mahigpit ang kanyang pinsala at may luhang mga mata, hiniling na patayin siya ng kanyang kapatid. Isa pa, hindi na siya makakatagal pa. Humihikbi si Chu Xiao at sumagot ng hindi, dapat may ibang paraan. Pagkatapos ay tumingin siya kay Mao Chun, nagtatanong na halika, siya ay isang manggagamot tama. Mangyaring tulungan ang kanyang kapatid na babae. Nang marinig ito, natahimik si Louis Mao Chun at tahimik na nakatayo doon. Samantala, dumating doon si Mo Yi mula sa likuran at ipinakita ang bote ng potion kay Fan. Sinabi niya sa kanya na naglalaman ito ng ilang mga metal na compound at maaaring mag-detoxify ng pagkalason sa metalloid at iba pa. Ito ay isang pangkaraniwang clinical antidote, kahit na hindi nito ma-detoxify ang impeksyon, maaari itong bilhin ng ilang oras. Nang marinig ito, naisip ni Fan na nagpapaliwanag kung bakit tumatagal ang batang iyon ng ganito katagal bago ang mutation. Nangangahulugan iyon na ang mga kalakalan ay walang anumang mga decontamination potion sa oras na ito. Samantala, si Xiao Yun ay naging zombie, ang kanyang mga mata ay naging itim at asol, at nagsimula siyang umungol upang umupo sa tabi ng kanyang kapatid. Nakita niya ito, natakot si Chu Xiao at umatras. Ang kanyang kapatid na si Xiao Yun ay humakbang papalapit sa kanya,
sumisigaw at hinawakan ang kanyang leeg. Habang nakahawak sa kanyang leeg ay hiniling niyang patayin siya dahil hindi niya makontrol ang kanyang katawan. Bumagsak ang mga luha mula sa kanyang mga mata, at umupo siya kay Chu Xiao. Hinawakan ang kanyang leeg habang si Chu Xiao ay nakahiga sa sahig na lumuluha ang mga mata. Ate, okay lang, masaya siyang mamatay kasama niya. Gayunpaman, lumapit si Fan sa kanila, hawak ang mga bote ng potion sa kamay habang si Xiaoyun ay nakaupo sa kanyang kapatid, tinutulak ang kanyang leeg. Tumingin si Fan kay Chu Xiao, na nagsasabing kahit na ayaw niyang abalahin ang nakakaantig na sandaling ito, mas magiging walang magawa siya kung magpapatuloy siya sa pagsasalita. Pagkatapos ay ibinigay niya ang bote ng potion na yun kay Xiaoyun, at sinabing ang pag-inom ng bote ng potion na ito ay makapagliligtas sa kanyang buhay. Nang makita niya ito, tumingin siya kay Fan at nagsimulang umungol. Sinigawan ni Chu Xiao si Fan, sinabing bilisan mo, umalis ka dyan. Hindi ba niya nakita na hindi gumagana ang Gayuma? Hinampas ni Fan si Xiaoyun at hinayla siya palayo. Sinabi niya sa kanya na tumahimik ngayon at tahimik na tingnan kung ano ang mangyayari. Sigaw ni Chu Xiao kay Fan habang ang kasama ni Fan na si Sinan ay nakatayo sa likuran niya, hawak ang kalasag na yon. Mahigpit na hinawakan ni Yong Fan ang kamay ni Xiaoyun at inilagay ang bote ng potion sa kanyang kamay, sinasabing inumin na ito habang siya ay umuungal. Sa sandaling ang potion ay pumasok sa kanyang katawan, siya ay sumigaw, sumisigaw na ito ay masakit, at pagkatapos ay ang kanyang katawan ay nagsisimulang maging normal. Pagkatapos ay bumagsak siya sa sahig at hinawakan ang kanyang ulo. Habang nagiging normal na siya, tuwang-tuwa siyang niyakap ng kanyang kapatid na si Chu Xiao. Tinanong ang kanyang kapatid kung ayos lang siya. Si Yong Fan ay nakatayo sa tabi nila at tumingin kay Chu Xiao. Maayos na ang kanyang kapatid na babae ngayon, at pagkatapos ay tumingin siya kay Sinan, sinasabing maaari niyang bawiin ang kanyang kalasag. Pagkatapos ay tinanong ni Chu Xiao ang kanyang kapatid kung ano ang kanyang nararamdaman, at tinanong niya kung masakit pa rin ang kanyang sugat, at ngayon lang niya ito tinakat na mamatay siya. Naisip niyang ipinikit ni Xiaoyun ang kanyang mga mata at sumagot. Tinanong ang kanyang kapatid na babae kung siya ay naging zombie. Parang masakit ang ulo niya na kasing init ng impyerno. Pagkatapos ay tinanong niya kung ibinigay niya ang gamot na yon sa kanya. Lumingon si Chu Xiao at tumingin kay Fan at sumagot na hindi siya yon, niligtas niya siya, hindi niya iniligtas silang dalawa. Lumingon si Xiaoyun at tumingin kay Fan, nakakagulat na nagtanong sa kanya kung paano niya magagawa. Tumingin si Fan sa magkapatid na babae at sinagot ang antidote mula sa trader ay isang pangkaraniwang panlunas lamang, at maaari lamang nitong maantala ang mutation. Binibigyan niya siya ng decontamination potion na nakuha niya noon. Pagkatapos sabihin ito sa kanya, lumingon si Fan habang si Xiaoyun ay nakaupo sa sahig. Pagtingin kay Fan, sa palagay niya ay mahal at may malaking halaga ang decontamination potion na makapagliligtas sa isang tao mula sa pagiging mutant. Oo, handa siyang iligtas siya. Paano niya masusuklian ang kabaitang ito? Habang nagkukwentuhan silang lahat, sumigaw ang isang lalaki at mabilis na tumakbo palapit sa kanila. Sinabi sa hepe na may malaking problema. Nakita niya ang lalaking iyon, at lahat sila ay nakatingin sa lalaking iyon. Pagkatapos habang tumatakbo patungo sa kanila, ipinakita niya ang kanilang kaaway na si Zhong Chong na umaatake sa base. Ang kanilang mga kapatid ay dumanas ng mabibigat na casualty at sila ay nasa lobby. Nasa deadlock na sitwasyon sila. Mabilis na bumangon si Xiaoyun, sinabing hindi siya dapat na nang ahas na salakayin sila. Tiyak na nakinig si Zhong Chong sa balita ng kanyang pinsala. Pagkatapos ay inutusan niya itong sumama sa kanya. Dahil nandyan siya para mamatay, pagbigyan natin ang kanyang hiling. Nang marinig ito, bumangon din si Chu Xiao at kinuyam ang kanyang kamao, hinihiling sa kanyang kapatid na huwag maging pabigla-bigla. Kagagaling lang niya, kaya paano niya sila lalabanan ng ganito? Habang si Fan at ang kanyang kasama ay nakatayo sa likuran nila, tinanong ni Yan Yu si Fan kung tutulungan niya sila. Ang sagot ng Fan ay maghintay, tingnan natin ang sitwasyon sa ngayon. Sinalakay ni Zheng Zong at ng kanyang mga tauhan ang mga gwardya ni Chu Xiaoyun. Ang mga tauhan ng magkabilang partido ay nagbabaril sa isa't isa, at ang mga tauhan ni Xiaoyun na may hawak ng mga kalasag ay iniligtas ang kanilang mga sarili mula sa kanilang mga putok. Habang pinagbabaril sila, sinabi ni Zheng Zong at ng kanyang mga tauhan, "Tara mga kasama, magiging zombie ang babaeng si Xiaoyun." Ang mga taong ito ay hindi na kayang makipaglaban sa kanila ng mas matagal sa kanilang kasalukuyang lakas, kaya tapusin natin ito para sa isa at lahat.